Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag. Ito po ang aking daily devotion. Humility makes us effective leaders na tinalaki po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Bible verse po natin ngayong araw ay galing sa Mark chapter 10 verse 43 to 45. At ang sabi po dito ay, "But so shall it not be among you, but whosoever will be great among you shall be your minister. And whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and give his life a ransom for many." Ang sabi po dito, kung sino po ang magiging chiefest or leader ay siya po ang magiging servant o taga-silbi. At ang tinutukoy po dito, Son of Man, is si Jesus na bumaba na hindi para sambahin kundi ibigay yung buhay niya para sa kabayaran ng kasalanan natin. Ang unang katuruan is, an effective leader is selfless and humble. Kung gusto natin maging effective leader ay kailangan natin maging selfless o wag natin unahin ng ating sarili. Pag tayo ay naging leader ay wag natin isipin na ang sarili lamang natin. Bagkus ay isipin natin ang mga paglilingkuran natin, dahil kung unahin natin ang ating sarili, ang leadership natin ay walang silbi. At pag tayo naging leader ay matuto tayo maging humble at huwag tayong maging magmataas. Ang second teaching is, an effective leader is the most servant of all. Ang pagiging leader ay hindi lamang yung gusto mo ikaw ang paglilingkuran. Dapat gayahin natin ang style ng Panginoon na maging leader tayo at magsilbi rin tayo at sa ating mga tao. At huwag tayo maging corrupt, huwag tayong makasarili. At dahil kung sino ang mas maglilingkod ay siyang mas dakila. Kumbaga, kung ikaw ay leader, maglingkod ka. Hindi yung ikaw lang yung paglilingkuran, dapat pares. At huwag tayong maging abusado sa ating kapangyarihan. Huling katuruan is, an effective leader is driven by a mission. Ang isang effective leader ay may mission at may purpose na, dahil katulad ng Panginoong Hesus na nang siya ay pinanganak sa mundo ay may mission na siya rito, at yun ay tayo ay iligtas sa ating kasalanan. Dapat tayo rin, pag tayo naging leader sa office, sa politics, ay may mission tayo, at ang mission natin ay yung magsilbi at hindi iniisip ang ating sarili, na hindi iniisip yung kapakanan natin. Kung hindi natin iisipin ang kapakanan ng pagsisilbihan natin ay wala rin silbi ang pagiging leader natin. Realizations ko po sa devotion ngayon is, kung gusto natin maging effective ang leadership natin ay huwag tayong maging mayabang at maging humble tayo, matuto tayong magpakumbaba at maglingkod tayo sa kapwa na pinagsisilbihan natin. Yun lamang po.